flight test inside the aircraft. The lamp will automatically activate when the battery is included. If you wander back again, call my number, call my name. We both know I'm to blame. Call my number, call my name. We both know I'm to blame. Early in the morning, before the sun appears, before the world has even stirred, let's get out of here. We don't need to hurry, the road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes, or until we disappear. That gives me an idea. Let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here, weather. Let's get lost together. If we don't, I know that I won't even last another year. The wind at your shoulders, suffocating in our ears. There's a whole wide world about to unfurl, not so far from here. So let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here with her. Let's get lost together. 'Cause if we don't, I know that I won't even last another year. Let's go disappear far away from here. Let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here with her. Let's get lost together. Alright, update. So after a long ride, kala namin malapit lang pupunta dito. Kaso nga lang maraming stopover yung yung series sa sinakyan namin. So umabot kami ng 4 na oras, 4 at kalahati. So yun, nandito na tayo. Yung first stop natin ay dito. Syempre mag-whale watching tayo. Ayan. Excited tayo kasi first time natin masaksihan yung tinatawag nilang whale watching. Sa Facebook lang natin palagi nakikita yun. Ito, actual talaga natin na makakasabay lumangaw yung whale. Medyo masabay yung panahon, hindi maaraw. So yun, nakikita nyo maraming mga bisita ngayon. Ayan, ayan sila. So yun, naghihintay na lang ako kasama natin. Lalalagan na kami. So yung bayad pala dito sa whale shark ay 500 whale watching kasama yung bangka. At yun, makakasabay mo na lumangoy yung whale shark. Ayun lang, 500 pesos, sulit naman. 30 minutes daw. Nagpaparan sila ng GoPro, 500. Buti lang meron tayong GoPro para less gasto na tayo. Sayang naman yung experience kapag nag-underwater kayo, hindi nyo makikita yung shot sa ilalim. Kaya yun, marami silang GoPro, 500 pesos.
So yun, naghihintay na lang tayo ng guide. Makikita natin yung whale shark. Hinihintay lang natin si kuya, yung mag-guide sa atin. Kaya siya yung driver ng bangka natin. At eto pala, yung total talaga ng binayaran namin, di ba nagbayad tayo ng 500 para yun sa whale watching. Another naman 200. So para sa akin yung 200 yan, kung para saan yun, ay may kamahalan na para sa akin. Kasi yung 200 yun, para lang sa mga gamit. Tsaka magbabanlaw at yung entrance papasok dito sa resort. So yung 200 may kamahalan na. Mabilis lang naman tayo dito at saka para lang sa bihis at banlaw. 30 minutes. So 200 yung entrance. So nagbayad kami ng 700 isa. So 1/4 dalawa na kami. At dapat may side trip pa tayo ng Sumilon kasi malapit lang dito. Since nandito tayo sa Oslob, kung gusto nyo talaga masulit at maikot tong buong Oslob, gusto nyo mag sandbar, ayun, merong side trip na Sumilon Island. Kaso nga lang yung single nila 1,500, good for 2 lang. Yun, bangka lang yun. At saka may separate pa yun. Pagdating nyo dun sa isla, may babayaran pa kayong entrance na 100. So hindi na kami nagsumilon, mag whale watching lang tayo. Pagkatapos nito ay maghahabal-habal na lang tayo, maghahanap na lang tayo ng ibang puntahan dito sa Oslob. Ayun. Ma'am, hindi ko ba nagbayad sa tiklak na? Ay, hindi pa. Mamaya na. Ayun, naalis na kami kasama natin si kuya. Kuya, ano ang pangalan mo, kuya? GC. Okay. Ito yung taga-ano natin, frontliner ng resort. So ito, makikita nyo, napakarami pa lang tao dito. Hindi natin makita kanina kasi ando tayo sa kabilang resort. Ando yung mga turista, mga Koreano at Koreana. Ayan. Ang daming tao. Bukas, sigurado mas marami pa to. Kasi ngayon, Friday. Hindi pa masyadong marami daw yung bisita nila. Pero bukas, weekend, ang daming mga tao. Yun. Eto pala, nakalimutan ko, advice ko sa inyo mga kaisla. Kasi kita nyo naman kung gaano karami yung tao dito. May ayuda. Oo, marami mga ayuda dito. Magko-Korean language tayo dito, kuya. Yung ano, saan natin hiramin yung gagawin? Sa bangka na pagdating doon. Ano yung gagawin natin dito lagi? Wala na. ボートから海に入る際はゆっくり入ってください。Tsunami splash. Bago pala tayo pumunta doon sa whale watching ay meron orientation, saglit lang, ilang minuto, para aware tayo siguro sa pwede at hindi pwedeng gawin kapag ando na tayo sa bangka. Mabilis lang naman, konting kaalaman para sa Okay, whale good shark. morning. Welcome to Barangay regarding the rules and regulations that need to be followed during your whale shark interaction. We implementing these rules for your own safety and for the protection of the whale shark. First and most important rule is you are not allowed to touch the whale shark. They considered as wild creature, so they may react violently or swim away, leading to a shorter interaction. Second, no flash photography because whale shark are sensitive to light. In swimming, please do observe the 4 meters away from the whale shark. It's from the mouth down. Ayun, ready na yung life vests natin. Sobrang excited natin kasi makikita natin yung whale shark. Yun, kami na. Kasi may mga pila pa, naghihintay pa kami. Kapag tinawag na yung number namin, kasi napakaraming tao, kaya yun, may pila-pila pa. Yun, first time natin makikita actual ng whale shark.
Wala pa tayong makikita ng whale shark. Kaya parang nakikita niyo sobrang asul ng tubig. Sobrang blue. Ano? Ayan, nakikita niya sobrang dami namin yan dito. Ayan, yung mga bangka. Ayan guys. Ayan, kami na yung susunod. Ayan dito pa. Kabilaan, marami. This is the moment. Moment of truth. Yan, so bumabaan tayo sa bangka. Kukuha lang tayo ng buwelo, kukuha lang tayo ng timing. Sisisid tayo para makita natin yung whale shark. How did I get so lucky? I die when I look in your eyes, then I come back alive when you touch me. You're the one for me, so here I am to give all I have. I'm in love with you, and you know that it's true. You can always count on me to carry you through. And if you get scared, remember I'll be right there with you. Here's what I'll do. Pero sobrang sulit. Kita natin sa malapitan yung whale shark. Napaganda. Napaganda ng shots ni Kuya. Nakakapagod. Sumisid. Kaya sulit na sulit yung punta natin dito. Yan. Mas sulit to kapag marunong ka talaga lumangoy kasi masasabayan mo sa ilalim yung butanding. Pero kung may life jacket ka, mahirap lumubog. Kaya practice kayo lumangoy para masulit yung 500 na bayad. Ang ganda. Yung kasama ko kasi may kung sa bukid may fear of heights, may fear of water. So yun, natatakot siya, pero pinilit ko na lang para at least memorable yung butanding experience natin dito. Face your fear dapat, kasi sayang naman na pumunta tayo dito tapos hindi siya, wala siyang picture o video. Sayang bayad. Hindi, experience talaga yun eh.
Kaya kahit natatakot kayo, napakabait naman ng Butanding. So, hindi naman ang ano. Hanapin siya natin ulit. May na siguro isang galon na tubig na inom namin. Sobrang enjoy. Ganda ng whale watching. Sumusunod siya kasi kay kuya, yung nagpapakain ng isda. Ayun, umuikot lang siya dito sa bangka. Ito yung mga nakasama natin dito sa whale shark natin, yung taga Rizal. Sobrang enjoy naman yung experience. Worth it bang nakakapagod pero kapag nakita mo yung whale shark sa ilalim, sobrang worth it. Wala nang pa. Saan yung next ano nyo? Wala, balik na kami. May meeting pa kami. But if you guys have time, on Saturdays, I perform. I'm sorry, Kutragyan. Fridays, Turtle Heads ang ano. Polari, Tomas Morato every Sunday. Soon, hopefully, hang out, Pasig, and Clown. Okay, punta na kayo doon, no? Ayun, almost 30 minutes kami doon. Nasa dagat. Sobra 30 minutes. So, sobrang sulit din yung bayad namin. Ganda. Iba talaga yung experience kapag, ayun na, makikita mo talaga na malapitan yung whale shark. Ayan, alright, so update natin. Good news kasi makapag-drone tayo dito. Akala ko kasi kanina bawal talaga, kailangan mo kumuha ng permit. So sabi ni kuya, kapag natapos na daw yung operation mamaya 12 PM na wala ng mga bisita, so pwede na tayo mag-drone. Drone tayo dito sa beachfront. At least makita nyo kung saan talaga yung area kung saan nag-whale watching yung mga tao. Ayun, sobrang sulit. Pagkatapos natin mag-drone, iikot tayo dito, maghahabal-habal tayo. Sige, magmamotor naman, mas ma-enjoy natin, makikita natin yung mga view dito. Iikot tayo kung saan pwedeng puntahan natin dito kasi marami daw falls dito. At syempre makakatipid tayo kapag nagmotor, mag-rent lang tayo ng 700 kumpara na kumuha pa tayo ng tour guide or mag-commute. Mas mabuti na lang na magmotor tayo. Syempre ma-enjoy din natin yung view. Sulit yung 500 pesos na whale watching natin. Sobrang na-enjoy namin. Hindi nga humupa yung mga bisita, napakarami. Mostly pumupunta dito yung mga kano talaga at yung mga Koreano. Ang dami mga turista. Tsaka yung nakasabay natin ng mga taga Rizal dyan sa Manila, shoutout sa inyo. Nakasabay siya namin kasi isang bangkaling sinakyan namin at sobrang na-enjoy din nila. At yun lang advice ko lang kasi hindi ka makakalublob sa malalim kapag may life vest ka. Dapat marunong ka talaga lumangoy para makita mo sa ilalim at makakuha ka ng mga the best capture na mga picture doon kasama yung whale shark. Ayun lang. Kasi kapag may life jacket ka, kahit anong pilit mo na lumubog sa ilalim, hindi ka kasi aangat ka. Makikita nyo sobrang ganda ng falls dito. Dito tayo, kulay asul talaga yung tubig, oh, napakasulit, diba? Ayan, ganda, sobrang taas ng falls. So ayun, magbabayad muna tayo dito ng 50 pesos bago tayo umakyat sa taas. Alright, so ayun, kahit tumaambon ngayon pero hindi talaga mabigila, napakaganda ng falls. Kulay asul pa rin yung tubig kahit umuulan. Ayan, no? Sobrang taas. So ganda rin. Alright.
Alright, so yun, nandito na tayo sa itaas. Sobrang na-amaze talaga ako sa ganda ng waterfalls. So, di ba? Sobrang sulit, 50 pesos na entrance. Napakaganda. Timing kasi yung pagpunta namin dito, hindi masyadong marami yung mga bisita. Lunchtime kasi. So, timing talaga kasi makakuha tayo ng mga gandang shots kasi hindi maraming tao. Kaso nga lang, bukas ayun, marami ng tao. Hindi, wow! Parang swimming pool, no? Ayun, so eto na yung pinakahintay natin. Siyempre, hindi matapos yung experience natin kung hindi tayo makaligo dito sa falls. So, ayun, maliligo na tayo. Let's go! Dandahan lang kasi napakadulas, umuulan kasi. Aray. Uy. Ibang klase, sobrang lamig yung tubig. I don't wanna guess. Like, is it? Sobrang lamig, para tayo nasa ice box. Lamig. Uy, ibang klase yung tubig dito. Nakaligo na tayo sa ibang falls pero ito kakaiba. O diba meron din sa atin falls. Ang dami nating falls na liguan pero dito kakaiba yung tubig sa falls. Sobrang lamig, promise. Para tayo nasa ice box. Yun. Tapos yung tubig hanggang tuhod lang. Ayan o. Yung kagandahan dito kasi ang lamig. So dapat para mawala yung lamig, ito yung technique. Pag sabi ko ng 3, 2, 1, sabay lubog. 3, 2, 1. Ayun, para isang ano na lang. The sunshine fading slow, snowflakes on the ground again. The waiting is all we know. Will we ever make it out? Ibang experience dito sa falls. Grabe, sobrang lamig, sobrang sarap maligo. Ayan, naliligo kayo tapos ito yung kulay ng tubig. Yung color blue talaga. Alam na alam natin na sobrang linis. Ayan. Again and again, and not too long, but I can promise keep on going 'cause we're almost home. The heartbreak. So ito right, nakikita nyo, nandito tayo sa itaas. Tingnan naman kung gaano kalinaw yung tubig kasi color blue talaga, parang swimming pool, diba? Yan, napakaganda. Tapos yan, yung waterfalls. Yun, sobrang taas. Ang ganda, oh. Sulit natin para mapagkita sa inyo kung gaano kaganda tong falls na to. Sulit na sulit, diba? Ito talaga yung kagandaan sa Cebu kasi hindi tayo mawawala ng spot, napakaraming location na hindi naman kamahalan, katulad nito 50 pesos. Ayan, sulit na sulit na. Unlimited time kung hanggang sa nyo gusto, yan. Keep on going 'cause we're almost home. It might seem impossible, but I love you either way it goes. Oh, it might seem impossible, but here I am, here you are. You'll be the first one, I'll be the last, babe. Just say So ayan, sobrang na-enjoy namin dito. Napakasarap maligo doon, napakalamig. Siyempre, ginutom kami. Maghahanap tayo ng kung saan tayo pwedeng kumain. At marami pa tayong puntahan dito. Yung mga monkey, ano yun? Yung mga monkey watching pa tayong pupuntahan. Tapos yung mga, basta, iukutin natin to. Maraming salamat. Napakagandang experience yung iniwan namin dito. Thank you, Cebu. Ayun, pagbaba namin dito, eto yung bumungad sa amin. May nakita kaming overlooking dito, napakaganda, bukid, tsaka yung dagat makikita. Nag-stop over muna kami, ayan yung motor ng sasakyan namin. Para syempre, damdamin namin kung gaano kaganda yung view dito. Ayan, nagbumuni-muni dito.
Alright, so ayun, nagmomotor na tayo ngayon. Pupunta na tayo ngayon ng Tumalog Falls. Madami pa tayo pwedeng puntahan dito kasi napaka-convenient naman kasi nagmomotor tayo. Eto, na-enjoy natin yung view na nadadaanan namin. Madaming magandang view dito, lalo na yung overlooking. Napakaganda ng Cebu, sobrang sulit, Diyos mio. Ayan, sa halagang 700. Tapos sa atin lang yung gas, yung rental ng motor na to ay 700. Tapos magpapagas na tayo. May ikot na natin yung buong Oslo. 24 hours na yung 700 pala. Bukas ang umaga natin babalik yung motor na to. Ayan. Iba din kasi yung experience kapag nagmotor. Kasi ito, makikita mo yung view. Tapos pwede kayo mag-stop over kapag may nakita kayo. Uy, napakaganda lang view. O, pwede kayo mag-picture doon. Ayun kinaibahan kapag may mga motor dito. Napasukan natin ngayon is ano bang pangalan nito? Yung Biggest Inn. Ayan, napaka-convenient kasi may wifi na sila dito. Tapos eto, kapag nawala ka ng pera, may ATM machine sila. Aakyat tayo sa ibabaw, i-check natin yung room nila. Kakagaling lang namin dun sa falls. So eto, naghahanap tayo ngayon kung saan tayo tutuloy. Kasi marami pa tayong pwedeng ikutin dito. Yung mga gamit natin, wala tayong paglagyan. Andun kami kanina sa may whale shark. So yun, kukunin namin yung mga gamit. Ha? Good for 3. Oh, saan laki na. Ito yung kwarto nila. 1,400, may free breakfast na, may CR na din sa loob. Aabot ba dito yung wifi? Aabot dito. Dalawang higaan. Good for 3. So ayan, nakahanap na tayo ng matutuluyan natin. Dito tayo tutuloy sa Biggest Inn. 1,400. So yun, kukunin namin yung mga bag namin doon sa kung saan tayo nag-whale watching kanina. Tara. Makakasahanap tayo ng karinderya kung saan tayo kakain. Ano yung mga ulam mo dito? Ano, gulay. Gulay. Pusit. Pusit. Eto, ano to? Munggos. Ano, munggo tapos ano? May baboy. Ano? Isda na may gata. Ayan. Ito. Isa na lang oh. Tinula isda. Ulo. Sinala isda. Ulo na lang. Painit natin kung gusto niyo. Sigit lang. Buwan na oh. Sa imo. Si mama daw. Mama. Dalawang rice muna. Ilagay mo na sa para ulam na lang yung kulang na. Kaya na ito, makakain na tayo kasi mag-alas-dos na. Hindi tayo nakakain. Ginutom tayo sa waterfalls kasi napakaganda na napuntahan natin. Tapos bago tayo bumalik sa kung saan yung lugar na mag-check-in tayo, kakain muna kami. Ayan, nakahanap kami dito ng karinderya sa wakas. Europe update. So, andito tayo ngayon sa kanilang roof deck. Ayun, medyo masama yung panahon, maulap, pero tuloy-tuloy natin. Oras natin ngayon is alas 13:30. Para masulit na lang natin dito, wala tayong sasayangin na oras. Kasi kapag nandito lang tayo sa loob ng kwarto, wala tayong gagawin dito, sayang oras. Kung may maghanap na lang tayo na pwede na puntahan dito. At ayun, pupuntahan natin yung basta nakita namin sa Facebook yun, kung saan maraming mga unggoy, yun puntahan natin yun. Lalantour lang tayo kasi may motor naman tayo, syempre brum naman. Alright, so yun pa ba, huwag natin patigalin to, let's go. Tuwing ka mula sa Cebu. Let's go. Turista yung datingan, mga par. Malayo ba dito yung yung saan ba yun, yung mga unggoy? Monkey watching. Thank you. Putang ina, monkey watching. Hindi nakalimutan ko kung anong pangalan ng pupuntahan namin. Monkey watching.
watching. Basta maraming unggoy ah. Kuya, pwede magtanong, saan yung The Heritage dito? Itong kanto na sir, papunta rin dyan, pero yung sa next na kanto, dyan pa. Sige. Pasok kayo sa next na kanto. Right side? Thank you, sir. Thank you. Alright, so yun, update natin dahil hindi na natin inabutan na bukas pa yung monkey watching. Monkey watching nga yung tawag doon kasi hanggang 3 PM lang daw sila. So eto, naghanap tayo ng ibang pupuntahan natin. Nahanap namin ngayon yung The Heritage. Mag-aalas 4 na kasi. Naabot tayo ng hapon kasi ayun nga, umulan. Ito yung The Heritage. Kala ko overlooking The Heritage. Magtatanong tayo kay Kuya kung saan yung papuntang. Kuya, saan dito yung Kuya, saan dito yung papuntang The Heritage? The Heritage. Saan ba yan? Hindi mo kabisado? Sige. Okay lang. Anong tawag dito? Ano ito, simbahan? Simbahan siguro yan. Sige. Ayos. Sige, thank you. Salamat. Nabutan na kami ng ulan. Ayun, sumama na naman yung panahon. Pero ayun, enjoy pa rin natin. Wala na tayong magawa. So, biyahe lang ng biyahe. Kung saan tayo dalhin ng motor natin. Uy, yun na. Parang siliparan yung mga yero dito ah. Kuya, saan ba dito yung The Heritage? The Heritage? Pwede mong liko din yan ayun. Sige. Liko dito pala. Thank you pa. Ayun, so naligaw kami, nagtanong ulit kami, nalikan namin si Kuya. Dito pala sa right side, sa crossing. Kasi kami dumiretso kami, kaya hindi namin nakita. Ayan. Sayang naman kasi kung babalik tayo, yun na nga, umaambon na. Bahala na, basta tuloy pa rin yung biyahe natin. Let's go! Oh! Tama nga yung tinuro ng bata, kaso nga lang sa millennial kasi so hindi niya alam kung anong ibig sabihin siguro ng heritage. Kahit simbahan nga, hindi niya alam eh. Eto parang halintulad sa atin doon sa Gisli Lighthouse. Yan. Uy, ang ganda, napakalinis ng lugar. Try ko din muna natin. Uy, ang ganda dito. Ayun, dahil lumalakas yung ambon, sila muna kami. So yun, nandito na tayo ngayon sa The Heritage. Yung kagandahan dito, sarap pumasyal dito tuwing hapon kapag wala na, hindi na mainit. Kasi ito yung makikita nyo. Ito, ayan. Wow! Inabutan na kami ng malakas na ulan, hindi na ang bunto pero andito na tayo. So wala na, bahala na magpasunod natin makakuha tayo ng picture dito. Gusto na tayo dito. Sige. Picture muna tayo. Salamat kasi ito yung photographer natin. Taga saan ka? Ano pangalan mo? I'm Miriam Rasi. Taga dito ka talaga? Okay, subscribe mo yung para panood mo yung tsura mo dito, yung Gimarasnon Around the World. Ayan, thank you ulit ha. Maraming salamat pala sa nakasama namin dito. Kundi dahil sa kanila wala tayong ganun magandang picture. Yan, ginawa namin silang dalawa. Mga pinagpinag nyo, diba? Ano pangalan mo? Angel. Si Angel at si... Wow, ganda mo! Ayan. So maraming salamat sa inyong dalawa kasi ang gaganda ng mga picture na ginawa nyo. So na-enjoy namin yung Cebu. Taga dito kayo? Okay, sige, panoorin nyo yung vlog namin. Yung vlog namin ay Gimarasnon Around the World. Search nyo dyan. Bye-bye muna! Yun, alright. So sobrang ganda naman ng simbahan nila dito. Ayan, madami din mga tourists na nakavan. Yun, na nag-stop over at saka nabipicture sa simbahan. Yun, napakaganda. Ayan, iikot tayo dito sa kanilang ewan ko, parang plaza na malapit sa, parang esplanade na malapit sa dagat.
Yun. Dito naman makikita natin yung mga tindahan. Ayan. Ayan. Para siyang esplanade, parang plaza kung saan yung mga tindahan. Ayun, kita niya umaambon pa rin. Wala eh. Hindi makakapigil yung ambon sa adventure natin dito. Hindi na kasi natin ito mabalikan, kaya sinusulit na lang namin. Lahat ng mga gulo kung saan kami pwedeng kumuha ng litrato, kukunan natin yon kasi yun yung babalikan natin balang araw kapag yun matanda na tayo. Ito, naka-experience tayo dito. Sarap sa feeling mag-travel, nakakawala ng stress, tapos wala kang pakialam, mauubos mo yung pera mo. Hindi kasi yung pera makikita yan, pero yung experience na to, hindi na mababalikan. Kaya huwag yung masayang kung gumasta kayo na malaki. Kasi worth it lahat kapag naka-experience yun ganito. Sarap ng Cebu. Yes. Sarap ng Oslo. Ganda, sobrang ganda ng mga lugar nila dito. Tapos dito pwede tayong tumampay katulad sa ginagawa ng mga bata. Ayan. Okay. Sarap naman yung bata ulit, diba? Ngayon walang problema. Bago ako umuwi sa bahay pagkatapos mag-aral, tatampay muna kayo. Mga ganun. Bago kami umalis dito, syempre alam ko naman hindi kumpleto lahat ng mga nakikita yung mga video natin sa vlog. Kung walang drone, syempre ano ba, magdo-drone tayo para mapakita natin sa inyo kung gaano kaganda itong lugar, yung heritage na pinuntahan natin. Kasi ito yung background natin sa likod, dagat. Ayun, magdo-drone na tayo. Let's go! So alright, update. So magpapaluto muna tayo. Ayan. So tapos upo tayo doon habang pinamamasto natin yung ng view. Kakain na tayo kasi ginutom din kami sa pag-iikot dito. Ayan. Hintayin na natin na maluto. Tsaka maghanap ng pwesto doon. Wala po sa magandang araw sa inyo at ayun, binigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Nag-check out na kami dito kung saan kami nag-stay in. So at ayun, dahil hindi natin napuntahan yung monkey watching kahapon kasi hanggang alas 3 lang, ngayong araw natin pupuntahan. So sayang naman kasi kapag hindi natin napuntahan yun para syempre sulit na din yung punta namin dito. Ayun, napakaganda ng chinekin na namin kagabi, napaka-convenient. Kaso nga lang, ito yung problema, yung mga gamit natin ngayon na gagamitin gamit sa vlog ay lobat. Kasi brand out dito hanggang mamayang hapon pa 5 PM. So ayun, palubat na yung mga camera natin. Pero tignan na lang natin kung kakayanin. Buti na lang nakapag-charge ako ng drone kagabi. Yung sayang kung hindi tayo naka-charge. Hindi ko naman kasi alam na mag-brand out dito. Whole day talaga. So yan, grabe yung init dito ngayon sa Oslo, Cebu. Ayun. So samahan nyo kami, explore natin yung monkey watching. My long lost brothers, andun sila lahat doon. Tara, let's go!
So ayan, karating na natin dito. Papasok na tayo doon. Mag-monkey watching na tayo. So bumili kami ng saging para ipakain mamaya sa mga unggoy na. Ah, bawal pala yung sunglass dito. Sunod lang kayo sa inyong guys. Thank you po. So yung dami ng mga unggoy. Ito na yung sasalubong sa inyo. Dito pa lang sa entrance. Yan yung mga tropa nating unggoy. Long lost brother. Unggoy. Mabait din yung unggoy dito kuya. Hindi naman ang ano. Hello. Ito yung mga kapatid natin. Nandito sila. Nagkalako yung hinanap. Dito lang pala kayo. Ayan. So mamayang hapon, kuya, babalik din sila dun sa bundok. Oo, mamaya. Kung umaga, pupunta sila dito. Kukunin doon. Kukunin sila sa bundok. Ang dami. Makikita nyo ba? Ang dami mga unggoy. Ayan. Punta na yung mahigit. So yun, napakarami nila. Sabi ni kuya, more or less mga 80 daw lahat ng mga unggoy dito. Iba talaga kapag naninirahan talaga sila sa natural habitat. Compare sa mga yan katulad ng mga zoo. Iba kasi talaga kapag mismong tirahan nila sila naninirahan. Excited. Binili nating saging, ngayon yung papakain natin sa kanila. Alam nila kung may saging din na lumalapit talaga sila. Oo, malapit talaga yan. Ang taba ng isa, lakas siguro kumain na ito. Ang taba oh. Sabi sa kayo, wala pa. Ayan, kahit saan makikita mo talaga ang daming mga unggoy. Ano ba? Dahan-dahan mo lang pag ano. Grabe, alam nila kainin yung saging, binabalatan. O, ako lang maghawak. Sige. Oh, meron pala si taas. Dire-dire! Ayan. Ang dami na nila. Yun, nagsipuntaan yung mga unggoy dito. Tayo dito. Sarap. Yun ang pinakamatanda namin, ma'am. Mga ilang taon na yan? Nasa 15 years na sa... 15 years. Huwag malaki. Maliit lang. Ay, maliit lang. Inano yan ni Doc Nielsen, tinetest. Ayan, nasa sa ano akin na. Lakas kumain eh. Upo lang, upo ha, upo. Huwag dyan. Akyat. Ito kapag ganito kaliit, mga ilang taon na daw tayo? Nasa mga isang taon pa yan, sir. Pero marami mga unggoy dito yan nanganganak eh. Well trained yung mga unggoy na dito, ang babait. So ang dami namin pinakain mga unggoy dito. Ayan, yung mga bahay nila. Ito, lakas kumain. Mga agaw ng pagkain. Yan, may nakasabay tayong mga turista dito. Yun. Ayaw niya. Hintayin natin na may lumapit na unggoy dito. Ayan tapon natin. Ang galing Isa pa. Oy. So ito yun. Na-enjoy natin yung monkey watching natin. Ang dami napakain natin sila. Nabusog ng mga unggoy sa atin. So ayun, bababa na kami ulit. Maghahanap na lang tayo ng ibang punta natin dito. Sobrang dami ng mga unggoy at well trained din kasi mga mababait din, pero ingatan nyo ng mga gamit nyo, baka biglang kunin. Ayun, sugot-sugot yung isang unggoy, daming sugat sa muka. Ayan, so pagkatapos natin ng monkey watching, ewan ko kung saan kami pupunta. Tingnan na lang natin kung saan pwedeng puntahan dito or mag-uwi na lang kami. Hindi namin alam kasi medyo kapos na tayo ngayon sa oras. Sobrang napagod kami kasi kahapon, dami namin pinuntahan. Sobrang saya yung experience namin kahapon, yung adventure namin. Well watching, tsaka falls, kompleto lahat. So yun. So ayan, nagsusuroy-suroy lang kami dito. Wala kaming eksaktong lokasyon kung saan tayo pupunta. Pero kami nakita overlooking dito. Pilon yun, ma'am?
Magkano yung bayad mo sa Milon? 1,000? Okay, mura na yun, no? Doon sa kabila 1,500 eh, kaya tumanggi kami. Dito magkano? 1,000. Mura, no? Back and forth na yun. Saan yung sakayan na bangka? Pwede ba mag-drone doon? Ah, bawal. Dapat may permit, no? Magkano yung permit? Hindi yan sir, kasi sa munisipyo na yun sir. Pero okay na yun, mas mahal doon eh. Iba nag-o-offer ng 1,500 sa Milon eh. Sa yung meal price talaga sir, 1 to 5 person is 1,500 talaga. Pero ngayon, dalawa lang, pwede na yung 1,000. Okay, pwedeng may tawad, oh. Nadaanan namin dito si Kuya, yun, nag-offer sa amin na pumunta tayo ng Milon. Tapos, pagdating sa isla, may bayad pa ba? Ano? May bayad, may entrance pa doon? Entrance na lang. Magkano yung entrance? 100 po. Pwede mag-snorkeling doon, di ba? May bayad pa din yung mag-rent ng snorkeling or Yung snorkeling lang, yung re-rentahan. magkano naman yung snorkeling? Mga 100 niya ka. So, abot lang 200. Yung dalawa. Yung bangka na sasakyan, hindi naman mahal doon eh. Malaki din yung bangka. Malaki pala, oh. Motor na. So, private din yung bangka, dalawa lang kami. Di sir? Joiners? Depende. Pag may kasama kayo sa bangka, depende. Pwede rin tahan to sa mga suit. Meron din meron pwedeng rentahan doon ng mga rush guard, mga meron din. Dito. Ano sa'yo? Dito sa Rang. Wala na ba yung tawad yung 1,000? Dalawa lang din kami eh. Talaga sir, kasi yung meal price talaga, 1 to 5 person is 1,500 talaga. Oo. 1,000 okay, natin pa 500. Ilang gano'ng katagal mag sa isla? Depende sa inyo sir, kasi hanggang alas 4 pa naman ang hapon niya po. Tawag nyo naman oras yun, kung gusto nyo Umuwi, pwede din? Pwede din, kahit sige. yung dalawa lang sa bangka. Pwede din? Pwede din. May nahabol kasi kaming oras eh. Uwi pa kami ng Cebu City. Pwede pala pumunta doon, maligo lang, mag-snorkeling, tapos babalik kami agad. At least experience namin yung Sumilon, Gina, sige, sayang din kasi. Mamimiss namin yung Sumilon. So ayun, napag-desisyonan namin. Kanina nag-argue pa kami kung ano talaga yung desisyon namin. Pupunta kami ng Sumilon o hindi. Kaso nga lang sa akin sabi ko, andito na tayo. So napakasayang talaga kasi natatanaw ko, napakaganda. Baba muna tayo. Saglit lang kuya, para makita nyo. Dinadaanan namin kasi yung Sumilon, napakaliit na isla. Tapos as in napakalinaw ng tubig, napakaganda ng sandbar. Sabi ko sa kanya, ako napakasayang. Ayaw niya talagang pumunta. Ayun, medyo bad trip. Kasi alam niyo naman tayo, kung may nakita tayong magandang spot, grab the opportunity agad. So eto, pakikita ko sa inyo yung Sumilon. Ayan, natatanaw nyo, napakaliit na isla. Ayan, kaso nga lang grabe talaga yung tubig, sobrang linaw. So ayun, buti na lang, napag-desisyonan na namin. Kasi dito kay kuya, 1,000 lang. Daming mga sasakyan. Tara. Yung dun sa may Oslo, may nag-offer sa amin na 1,500. Dalawa na kami. Yun nga, medyo mahal. Buti na lang nakita namin dito si kuya. Ayun, 1,000. So, feeling ko, sulit na to. Let's go na. Tell me I'm the one you want. Tell me I'm the reason your heart beats and it won't stop. I wanna be Lalagyan na ni kuya. Para saan to kuya? Para sa yung mga crew nila sir. Pag gusto nyo nang umuwi, yung mga naka yellow green na t-shirt na. Katulad ng ganun. Sabihin nyo sa kanila na uuwi na kami, ayun. Kasi yun din yung bangka na sasakyan na pagbalik. Okay. So yung bangka na yan, aalis na yan or maghintay pa ng guest? Pagdating namin, aalis na yan. Kasi may makasabay kayo namang dalawa. Okay, sige. So yung naghahanap po yung wala kasing rush guard, yung naghahanap po siya ng susuotin niya. So yun, nandito tayo ngayon sa Bangkogon, dito tayo nag-stop over at dito din tayo sasakay ng bangka papuntang Sumilon. Ayun. Marami ba yung guests yung napumunta ngayon dito? So umaga sir. So umaga. May mga itinerary kasi yun umaga. Naka-tour package eh. Yun tayo, hindi tayo kumuha ng tour package kasi sa atin yun. Kumuha na lang tayo ng motor, nag-rent na lang tayo. Kaya kung saan tayo, saang lugar gusto natin, kaya natin puntahan. Ayun, wala tayong, hindi limitado yung oras natin. Yun yung kagandahan kapag nag-DIY lang kayo. Kayo mismo yung mahawak ng oras nyo, kayo mismo yung naghahanap ng lugar. Search nyo lang sa Google, sa Facebook, madami din kayo makikita. Kaya yun yung tip ko sa inyo kung gusto nyo makatipid. Mag-DIY kayo, wag na kayo mag-tour package. Katulad ng ginagawa namin. Kala mo resort na mamahal na yung damit nila 100 pesos lang. Sobrang mura. Ayun. Yung bayad ma'am, kasi para diretso lang kayo. Sige pa. Yung entrance, nalayan nyo doon yung mga collector doon. Sige pa. Gano'n na ako na dito sa entrance.
Magbabayad muna tayo bago tayo umalis. Yung yung entrance 100 saan ba bibigay? Doon. Okay. Ay, bigyan nyo lang dito nyo sa bangka, sir. Sige. So ayun, yung mga side expenses natin dito. Yung entrance is 100 per head. Tapos ito syempre, hindi kompleto kung wala tayong snorkeling gear. So ito yung single nila, 100 yung isa, dalawa kami is 200. Syempre pagdating sa isla doon, pagkatapos natin ng picture taking, wala na tayong gagawin. At alam niyo man na napakalinaw ng tubig doon, mag-circling tayo. So meron din pala dito. So okay na yun, hindi naman masyado mahal. So yun yung advice ko sa inyo, may life hack pala dito. Iba-iba yung singilan nila. Huwag kayong pumunta doon mismo sa Oslob kung saan yung whale shark kasi mahal doon, 1.5 yung singilan nila. Dumirats na lang kayo, mga bumiyahe kami ng mga mahigit 2 kilometro. Tapos ayun, nakikita nyo sa vlog natin na dito may 1,000 lang. So yun, sasakay tayo ngayon ng bangka. Ayan. Sir, lipat yung Hawak suwayan, ma'am. ayan na. Ayun. Ayos. So, ready na yung pagkain natin. Sarap. Ready na yung pagkain natin. So, yan nakikita nyo, medyo malaki yung alon, pero sobrang tibay ng bangka nila, ang laki. Hindi ramdam ng bangka na sinasakyan namin yung laki ng alon. Nagano lang, na sumasabay lang, smooth pa rin ng bangka. Malaking alon. Malapit lang naman yung biyahe natin, babiyahe tayo mga 3 to 5 minutes lang. Natatanaw din natin yung yung Sumilon. Malapit lang talaga siya. Mabagal yung takbo ng bangka kapag ganito, maalon. Ayun, medyo nahihirapan yung mga boatman dito kasi malaki yung alon. Ayan, kakadaang lang po namin. Ayun, baba. Drone po to. Iwan ko na lang siguro. Dalhin nyo lang baka Sige. Hindi naman delikado kasi medyo maalon na baka mabasa yung bag. Sige, huwag na nalagin. Sige. Bawal kasi dito. Kasi sabihan na kayo doon. Mag-drone? Oo. Sus, grabe yung alon. So, eto, dala natin yung bag. Safety. Grabe, lakas ng alon. Natatangay tayo ng alon. Ang hirap pala dumaong dito. Tignan nyo ba ang sitwasyon nila. Para ma-safety yung gamit, dapat taas mo yung mga bag nyo para hindi madali. Ayun. Chinelas ko, sira na. Kawawa. Grabe, sobrang lakas ng alon. Ayun. Sobrang ganda dito. Linaw ng tubig. Tapos tignan naman yung mga buhangin. Kaso nga lang ngayon, napakalakas ng alon. So yan, nakita nyo dito. Ito yung napakaputing buhangin dito sa Sumilon. Tapos ayun yung sandbar. Ayan, kakaiba yung tubig dito, sobrang linaw. Tapos ito yung buhangin, napakapino. Maghahanap tayo kung saan tayo pwedeng umupo dito. Ayun, doon na sa ilalim ng mga bato. Sobrang init na rin kasi. Ayan. So yun, pagdating nyo dito, wala naman kayong gagawin kundi maliligo na lang, mag-snorkeling. Tapos kasing nasa itaas talaga ng Sumilon, is a private resort, so hindi na tayo makakapasok doon. Tsaka ayun, maligo na lang tayo dito, mag-snorkeling. Wala rin tayong dalang pagkain pero hindi naman tayo magtatagal dito. Ay, salamat. Sobrang init. Basa na rin tayo, basa na yung damit ko. Ayun, ang ganda ng sandbar. So ayan, umakyat tayo dito sa ibabaw sa lifeguard.
Humirap tayo ng life jacket kasi alam niyo naman si My Loves hindi makakaligo kung walang life jacket. Hindi kasi marunong din naman pero hindi kagalingan. Kaya para ma-enjoy niyo yung snorkeling ay humirap tayo ng life jacket. Ayan. So yan yung gagawin na lang natin dito is maliligo lang tayo. Wala naman tayo pwedeng ibang gawin dito. Mag-snorkeling, yun wala na. Tapos uuwi na ulit. Babalik tayo ng Cebu City. Medyo kapos na nga tayo sa oras. Pero sayang, di ba? Buti na lang natuloy yung plano natin na pumunta ng Sumilon. My Loves talaga kanina ayaw niya. Grabe niyang pilit. Sabi ko sayang kasi andito na tayo. Pero ayaw niya talaga kasi kapos daw sa oras. Buti na lang nakakita kami na sumunod sa amin si Kuya. Nag-offer na 1,000 lang daw. Medyo mahal na kasi yung 1,500. Tapos eto wala tayong gagawin dito. Napakalapit lang naman, 5 minutes mo yung biyahe na bangka. So parang hindi na friendly yung presyo na 1,500. Ayun, meron pa lang 1,000 lang. Diba kasi dito, dapat twice din kayo. Magtanong muna kayo sa sa iba't ibang tao para makunan nyo ng base kung gaano talaga kamahal yung mga rate nila dito. Kasi iba-iba yung mga offer nila. Ayun lang. Ito yung napaka-solid sa kanila. Ito yung pinakasikat na nakikita nyo sa Facebook. Ito yung sandbar. Ayan o. Napakahaba, napakabuti. Tapos kita nyo man sa gilid. Sobrang linaw yung tubig. Nakakapagod kasi sobrang init. Ayan. Oh. Ito na. Wala nang gagawin, maliligo na tayo. Enjoy na lang natin itong Sumilon. Let's go. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? Sobrang init pero kapag lumublob kayo dito sa dagat, sobrang lamig. Hindi mo ramdam yung init ng panahon kapag andito ka na sa dagat at naliligo talaga. Now we got our own future, our own stretch and roll. The way you dress up on a warm night still gives me the shivers. I will confess you to the starlight when we go down to the river. The way you dress up on a warm night still gives me the shivers. I will confess you to the starlight when we go down to the river. The way you dress up on a warm night still gives me the shivers. Still gives me the shivers. The way you dress up on a warm night still gives me the shivers. Yorap update. So ayun, kaya tapos natin maligo dito. Napakasaya ng experience namin dito sa Sumilon. At ayun na nga, hinihintay na namin yung sundo namin, yung bangka. Pahirapan dito kasi malaki yung alon at hindi makakadaong dito yung bangka, kaya tayo na mismo yung lalapit. So tayo na mismo yung lalakad papunta doon. At ayun yung experience namin dito sa Cebu. Napakasaya, sobrang worth it lahat ng gasto. So kayo kung gusto nyo mawala yung mga problema nyo, mag-travel din kayo kasi lahat kung gaano kalaki yung gasto yun, napaka-worth it ang experience. Yung experience ay syempre babalikan natin balang araw kapag matandaan tayo. Kaya huwag yung mahinayang sa pera na gastusin nyo. Travel lang ng travel. Iba yung nadadala, iba yung nakahatid na saya ng pag-travel. At ayun, uuwi na kami. Short na tayo sa oras. Mag-alas 2 na, babalik pa tayo ng Cebu City. Still gives me the shivers. Yo, what up? So yun, update. Syempre, ano pa ba? Andito tayo ngayon sa Cebu. Ayan, so naglalakad kaming dalawa. Naghahanap kami kung saan kami pwedeng kumain. Kasi gutom na kami nung oras na hindi pa kami nakakain. Maghahanap tayo dito ng kung saan tayo mabubusog na makakamura tayo. Ayun, so naglalakad din sa daan. Ayan, in the middle of nowhere. So hindi naman kami nag-Google Map. So wala kaming kaalaman lang kung saan kami pupunta. Siyempre nag-search na lang tayo sa Facebook kung saan pwede tayong kumain dito. At ayun, ano kayong pangalan? Pungko sa Fuente. Pungko, napaka-native. Pangalan pa lang, napaka-native. So ayun, pupuntahan natin yon kasi alam naman yung Cebu, napakasikat pagdating sa chicharon. Diba? So, Chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak. Magmumukbang tayo doon ng chicharon bulaklak. So yun, nakakahingal kasi medyo malayo na yung nilakad namin. Yung mga kasama namin andyan sa likod. Ayan. So yun, update. Lumakad tayo almost 5 minutes na. Hindi pa rin tayo nakapunta sa pupuntahan natin. Tingin ko eto na, natatanaw ko na yung chicharon bulaklak.
Napaka-crispy. Naaamoy ko na. Yun, malapit na nga tayo. Yun, natatanaw ko na, malapit na. Ayan, ito na. Tagpuan na namin yung pungko-pungko. At tignan nyo mga kundang kung gaano karami kumakain sa kanila. Sikat sila dito sa mga chicharon. Tignan nyo mamaya. Ayan. Pinapay-pay tayo ni Kuya. Napasok na daw tayo. So ayan yung mga kasama natin. Ayan. Puro sila lahat babae. Isa buntis pa. Diyos mio. So ayan. Makikita nyo kung gaano karami mga chicharon. Yun. Ayan, meron silang, ewan ko anong tawag dito, lempo, charot bulak-bulak, ayan, ang dami. At tayo pang gadisa, ayan. Solid. Asa ba? 3 pesos. Tandaan nyo lang mga kinain nyo. Sige. Ayo lang yung mga Ayun yung chicharon bulaklak, 25, 65, at 30. Ayan, marami kayong pagpipilian. Ayan. So alam niyo ba yung unique dito sa Cebu kasi yung kanin nila dito nakabalot na. Kuya, ano nga tawag dito? puso. Puso, ayan. Puso kung tawagin dito sa Cebu. Kain na na. Kain na na. Sobrang ingay dito kasi ang daming kumakain. Unang tikim, chicharon bulaklak. Sakit din mo, sir? Yan. Yan. Sa kabaw. Okay. Sa kabaw kanin. Dapat may bawang. Sani. Ito, 106. Drink. Okay lang. Kalawa. Ayan, makikita nyo katapos na namin kumain. Ayan, parang dinaanan ng bagyo. Yung nagkainan namin. Ayan, siguro lahat. Nagbabayad na kami. Umabot yung bill namin ng malapit sa 500. 451. Kaming dalawa lang. Naparami kasi tayo na chicharon black. Kuya, thank you. Thank you. Ulit. Sarap. Thank you.